Howard Broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 1 minuto ang nakalipas sa oras ng alas 9 ng umaga. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ven Blones Concepcion, ako po si George Arsenio, ang pansamantalang umuupo para sa ating programang Usap-Usapan. Kumusta na po kayo mga kababayan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Habang nakatutok sa ating programang Usap-Usapan, dito po sa ating himpilang Radyo Pilipinas 1, RP1, 738 kHz sa inyong mga talapitan sa AM band. At syempre kami po ay inyong napapanood at napapakinggan din po sa aming FB live streaming. Sa unang bahagi po ng ating palatuntunan, ang ating makakapiling po ay ang Director of Payments Policy and Development ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol po sa payment digitalization. Mahalagang bagay po ito dahil tayo po ay nasa era na po ng digital age. At mas madali at mabilis po ang pagbabayad sa online. Pero ano po yung mga hamon o mga challenge dito tungkol po sa payment digitalization? Okay. Ready na ba yung ating unang guest? Okay po. So sa unang bahagi po ng ating palatuntunan ng ating makakapanayam ay ang Director of Payments Policy and Development ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Walang iba kundi si Director Attorney Bridget Rose Messina Romero. Hi, magandang umaga sa inyo, George, at sa iyong mga manonood at mga nakikinig. Magandang umaga, Ma'am Bridget, at maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa ating interview ngayong umagang ito. So tungkol po sa digital payment ang ating pag-uusapan. Ang una po namin gustong malaman po, Attorney Bridget, ay kumusta na po ang estado ng payment digitalization campaign ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Attorney? Oo, maganda at naayon ang tanong mo ngayong umaga, George, kasi sa nakikita namin, naobserbahan namin at sa aming datos, mukhang naging epektibo ang ating mga efforts, ang ating campaign para palaguin ang paggamit ng digital payment sa bansa. Sa makatuwid nga, sa loob lamang ng siguro masasabi nating 6 na taon, nasaksihan natin na patuloy na pagtaas na paggamit ng mga Pilipino ng digital payments. Ngayong 2024, kasalukuyan kinakalap pa namin ang mga datos para matignan kung tumaas siya uli mula sa datos na nakalap natin noong 2023, noong nakaraang taon. Kasi noong 2023, ang nakita natin ay base sa datos, 52.8% na po ng total retail payments ginagawa natin through digital modes. So ano po ibig sabihin ng digital na payment? Yan po pwedeng card, pwedeng credit card, pwedeng debit card, o kaya naman po, pwede rin po yung mga transfer, mga fund transfer. Kasama po dyan yung mga e-wallet transfer at yung mga nakikita niyo pong mga QR codes din po. So yan po kasama po sa digital payments. Makikita naman po natin pag pupunta tayo sa mga mall ngayon, at minsan po sa mga tindahan, 'di ba? Marami tayong nakitang QR code. Yan po, isang form din po 'yan ng digital payments. Okay. So, Attorney Bridget, magandang balita po na imagine mula 2013 na 1% lamang po ng online payments, ang ng payments po ang online ngayon po ay 52.8%. So, napakataas po ng ng increase ng bahagi po ng payment digitalization. Pero bakit po natin po pinopromote itong payment digitalization? Ano po ba ang mga benepisyo po nito sa pamahalaan at lalo na po sa publiko, Attorney? Opo. So, marami pong dahilan kung bakit natin pinopromote ang digital payment. Actually, may study nga po recently ang
isang multilateral organization, tinatawag po natin siyang Bank for International Settlements, na kung saan ang paglago over a 2-year period ng paggamit ng digital payment sa isang bansa by 1%, magresulta po siya sa pagbaba ng ating mga unemployment, informal sector, at pagtaas naman po ng ating GDP. So, sa ekonomiya natin, positibo po ang epekto nito. Ngayon naman po, sa buhay po natin, ako rin po gumagamit po ako ng digital payments. Hindi natin makakaila na talagang malaki ang benepisyo nito kasi hindi na natin kailangan mag-withdraw, pumila sa ATM, tapos pumila ulit para magdeposito o magbayad, makipagkita para makapagbayad. Mas madali na natin magagawa yung mga transaksyon natin. Makakabili na tayo kahit nasa Maynila tayo, meron tayong gustong bilhin sa isa, taga Mindanao, taga Visayas. Diba po ngayon, transfer na lang po tayo o kaya QR code. So, napaka-convenient po niya. At higit sa lahat, secure siya. Kasi ang cash po, diba, pag nawala po yan, pag halimbawa nasa bulsa, bumunot tayo ng nasa bulsa natin, nahulog, hindi natin namalayan, hindi na natin alam na nawala po siya. Pero ang digital naman po, makikita po natin yan kasi may transaction history. So makikita natin, ako, napaparami na ata gastos ko ngayon. Hindi na kailangan muna huminto o huminay-hinay. Kita po natin yung mga ganong bagay. Meron tayong kumbaga resibo na nasa transaction history natin. So marami po siyang benepisyo sa buong bansa at iba-iba pong sektor ng ating bansa. Okay. So talagang maraming benepisyo po ang digital payment. Pero syempre may mga challenge din po, attorney, di ba? Yung mabilis nga siya, convenient kasi hindi mo na kailangang lumabas ng bahay, pumila sa bangko, sa mga ATM booths. Pero ang pinaka-importanting tanong po, attorney, kung gaano ba ka-safe itong digital payments. Although may transaction, may mga balita po tayo, tsaka may mga insidente po tayo na nababasa, naririnig po, attorney, na nawawala sa online, yung mga isa e-wallet, yung mga pera po nila doon. Pero ano po, at saka ano ang remedyo para po maging secure at safe po itong ating mga online payment, attorney? Nakamute kayo attorney ata? Okay na po. Maganda yung katanungan mo, George. Unahin ko siguro yung mga sinabi mo kanina, anong challenges natin sa mga hamon natin sa pagpapalago ng digital payments, tapos kung paano natin siya gagamitin in a secure way, paano natin masasiguro na yung seguridad ng ating pera, diba? So una, nakita namin syempre na kailangan pa rin talaga nating mapabuti yung internet connectivity access sa buong bansa. Kasi syempre, kailangan pa rin po ng internet connectivity. Sa internet connectivity, ang BSP, nakikipag-usap po tayo sa iba-ibang ahensya ng gobyerno at tinitignan din po natin kung may ibang technology solutions na hindi po kailangan ng internet pero pwede kayo gumamit ng digital payments. So, sabay po namin tinitignan yon. Yung isa pa pong nakikita namin, ito po, makakatulong yung programa nyo, yung ginagawa natin ngayon, yung kakulangan sa edukasyon at kaalaman ng mga tao. Kasi po, marami po sa inyo, pwedeng may access na kayo at your fingertips. Kasi 93% ng Pilipino po may mobile phone at mga 77% po sa atin may internet access. So, ibig sabihin, ang dami talaga sa atin pwede nang gumamit ng digital payments, ngunit pwedeng hindi lang po natin alam kung paano siya gamitin. Kaya po yung mga programang katulad nito, ginagawa po natin. Ano pa po yung iba? Yung pangatlo naman po, yung sinasabi nyo kanina, yung seguridad at privacy. Kasi, meron pa rin po syempre yung mga tao na iniisip po nila kung secure po ba talaga, di ba, gumamit ng digital payments. Ngayon po, makakasiguro po kayo na kung ang mga institution na ginagamit nyo po ay yung mga lisensyado ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan po, nagpo-provide po sila ng secure na services. Paano po namin yan nasasabi? Kasi ang BSP, meron po kaming mga regulasyon para po siguraduhin na ang mga licensed supervised institutions po namin nag-iimplementa ng appropriate risk mitigation measures at pinoprotektahan po nila ang data privacy ng kanilang mga kliyente. At hindi lang po namin ini-issue yung regulasyon na yun. Tinitignan po namin kung totoo pong nai-implement yun at nasusunod ng mga supervised institutions. Kaya ako po masasabi na makakasiguro kayo na safe yun. Pang-apat naman po siguro yung sinasabi nating limitasyon sa access po sa financial services.
So, yun po yung ating nakikitang mga hamon o mga challenges po sa paggamit po ng digital payment services. Ngayon naman po, para po ma-address natin yung challenges na yun, bukod po sa nakikipag-ugnayan tayo sa iba-ibang government agencies, tayo din naman po nagkakaroon tayo ng sarili nating education campaigns. May tinatawag po kaming Digital Financial Literacy Campaign. So, yun naman po, ginagawa namin yan BSP, pwede pong may partnership kami sa iba-ibang ahensya po ng gobyerno at even po sa mga private sector, sa merchants. Ang Department of Trade and Industry, lagi po naming partner yan para siguraduhin ng ating mga merchants, yan po yung mga nagtitinda, mga negosyante, marunong sila gumamit ng safe and secure po na mga digital payment services. So, kasama po yan sa ating mandato rin at sa aming mga proyekto. Okay. So maraming mga proseso po at saka mga paraan ang ginagawa pala ng Bangko Sentral ng Pilipinas para matiyak po na safe ang ating mga pera, kayamanan po sa online. Pero attorney, paano po natin malalaman ang publiko kung itong mga digital companies or institution ay accredited ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Kasi ibig sabihin pag accredited po sila ng BSP ay talagang subject po sila to security measures, attorney. Opo. So, maganda rin po yung tanong nyo kasi malalaman nyo po kung licensed yung institution na ginagamit nyo pag pumunta po kayo sa website po ng BSP. So, yan po yung www.bsp.gov.ph. So, marami po kasi tayo iba-ibang institusyon na lisensyado. George, kung maaari ko lang banggitin, meron po, syempre alam natin lahat ang mga bangko, 'di ba? Pero meron din po tayong mga sinasabing mga e-wallet provider. Ang tawag po namin diyan, sila po yung mga e-money issuer, electronic money issuer. Hindi po sila bangko, pero meron po silang mobile app na kung saan pwede kayong mag-load o maglagay ng pera para maka-perform po kayo ng iba-ibang transaksyon. Ang ibig sabihin po nun, makabayad kayo ng bills, makapagpadala kayo ng pera, allowance, pambayad po ng pamalengke. So, lahat po yan, pwede nyo gawin sa app din po nila. Parang bangko nga po, pero hindi po talaga sila bangko. Pero nire-regulate po sila ng BSP rin. So, meron po tayong listahan doon, ina-update po natin lagi kung sino yung mga institusyon po na lisensyado ni BSP. Siguraduhin po natin na laging lisensyado po yung ating kukuhanan po ng serbisyo. Kasi kapag lisensyado din yan, George, meron tayong mga regulasyon na kailangan ang mga institution na yan, meron silang adequate consumer assistance mechanism. So kung meron kayong concern bilang kliyente po ng mga institution na yan, sigurado po na meron kayong paraan para makausap at matanong nyo po sila sa kanilang mga serbisyo. Okay. So yun pala yung ibig sabihin, attorney, ng EMI, Electronic Money Issuer palang ibig sabihin po noon. At dapat pag-regulated sila ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ibig sabihin, kasi may mga napag-alaman po ako ng mga experience po ng mga kaibigan o mga kamag-anak na nawala yung kanilang pera sa online payment, yung digital payment, pero naibabalik kasi may transaction history nga po doon sa kanilang pagbabayad via online. So napaka-importante na naibabalik po lahat sa aking mga napag-alaman ay kahit na nawala po for a while ay naibabalik po ang mga nawalang kayamanan nila sa online, attorney. Tama yan. Yan yung sinabi ko kanina, George, na yung kagandahan talaga ng digital, may transaction history ka. So, mare-review mo, 'di ba, yung mo. Unlike kung cash, minsan hindi mo na alam, nagbigay nga ba ako ng pera kanino? Ganyan. Siyempre, hindi mo na masabi dahil kung hindi ka naman naglilista bawat hugot mo, 'di ba, sa wallet mo. Dito, mas mamamonitor mo, matatrack mo yung gastos mo. At yung isang kagandahan din yan, George, kung hayaan mo kung mag-share lang ulit, meron kasi tayong tinatawag na parang 'di ba, digital footprint. So, ano po yung naitutulong ng digital footprint lalo na po sa mga maliliit na mga negosyante? 'Di ba, kapag maliit na negosyante ka, kailangan mo syempre ng capital. Kung halimbawang hindi ka kilala ng institusyon na gusto mong hiraman ng pera, 'di ba? Paano mo siya masisiguro na makakabayad ka pag humiram ka ng pera sa kanya, 'di ba?
makikita nila yon dun sa sinasabing digital footprint. Kasi habang gumagawa ka ng transaksyon dun sa mobile app niya, nakikita niya, totoo naman pala, may perang pumapasok dito sa negosyanteng ito, nakakabayad siya. So, ibig sabihin, nakikita niya yung profile mo na kaya mo magbayad. Ngayon, mapapautang na yung negosyong yun. Pag napautang siya, magkakaroon siya ng pera, mas mapapalago niya, 'di ba, ang kanyang negosyo. So, isa rin po yung kagandahan sa paggamit ng digital payments. Kasi matutulungan natin yung mga negosyante natin na dun tayo sa formal financial system, kumbaga, kumuha ng ating financing needs para yung mga interest hindi gano'n kataas. Tapos, meron din syempre tayong kaakibat ng mga consumer protection para protektado rin ang kanilang mga rights and interests as borrowers po. O kasi importante pala, attorney, yung digital footprint. Kasi sa aming karanasan, yung mga individual na nag-transact sa online po, pag malaki at saka medyo madalas yung digital footprint mo, ay ino-offeran ka ng mas mataas na credit. So pwede kang, pipigilan mo yung sarili mo, di ba? Kasi syempre, depende sa kakayahan mo na magbayad naman, attorney. Attorney, kanina nabanggit po ninyo, 77% ng mga Pilipino po ay may access na po sa internet. So may natitira po na parang 23% na walang access sa internet. Pero syempre, majority na po yung 77% na may access sa internet. Pero so, parang may goal po ba yung Bangko Sentral ng Pilipinas na talagang i-match ang percentage po ng gumagamit ng online payments sa doon sa may access sa internet na 77%, attorney, for example, by 2028? Oo. Ang goal natin, hindi naman po talaga dun sa may internet access o sa may mobile phone. Actually, maganda po yung naitanong nyo kasi yung kaninang binahagi ko na 52.8% tayo by 2023, yan po ay ebidensya na na-breach po natin ang ating target. We even surpassed po yung target natin noong 2023. Kasi po, ang target lang po natin noong 2023 ay 50% na digital payments po. So, itinalaga po natin yung target na yan noong 2020 sa kagitnaan po ng pandemic. Ngayon naman po, naglakas loob po tayo sa current administration na pataasin pa po ulit kasi nakita nga po natin positibo ang epekto niya sa mga gumagamit sa atin, kasama tayo doon, mga negosyo at sa gobyerno at sa buong ekonomiya natin. Ang gusto sana natin by 2028, maging 60 to 70% na po ang paggamit ng digital payments. Ngayon, baka naman tanungin ninyo, paano gagamit ng digital payments kung walang account? So, babanggitin ko lang din po na meron din po tayong financial inclusion objective po na sinasabi. May opisina rin po tayo sa BSP na yan din po ang kanilang talagang objective. Kasama po namin sila habang nagpapalago kami ng digital payments, pinapalago po nila ang financial inclusion. Objective po natin by 2028 din, dapat 90% na po ng mga Pilipino ay meron na pong account. Yan po yung sinasabi ko kanina, pwedeng bank account, pwedeng namang e-wallet po na account. Bakit po, 'di ba? Kasi nakikita natin yung dalawa pong itong objective na po to, yung sinasabi natin, tumutulong sila sa isa't isa, mutually reinforcing po sila. Kasi po, over 80% or almost 90% po ng Pilipino, nakita natin sa survey, gumagamit talaga ng payments. Ibig sabihin, ang payments po ang pinakagamit na financial service ng mga Pilipino. Kaya po, kung maturuan natin sila ng benepisyo ng digital payments, paano po responsableng gamitin ang digital payments, ma-onboard po natin sila sa formal financial system at magkakaroon ngayon sila ng access dun sa iba-ibang mga financial services, hindi lang po payments, savings, investment, insurance, lahat po yan ma-access po nila. Okay. At napag-alaman din po natin, attorney, na ang gobyerno po ng Pilipinas ang pinakamalaking biller sa buong bansa. Ibig sabihin, maraming mga Pilipino at pinakamalaki po na pagbabayad po ay nasa para sa gobyerno, attorney, di ba, attorney? Totoo yan, oo. Pinakamalaking biller tayo in terms of siguro value ngayon as the government. Ngayon po, dalawang ano po yan kasi, dalawang anggulo po ang payments. Meron po yung tayo yung nagbabayad, meron din po yung kapag kailangan natin mangolekta. Ngayon, sa pagbabayad po,
talagang malaki ang transaction value po ng buong gobyerno. Siyempre, understandably so, kasi yan po yung nagpopondo ng ating mga projects po, 'di ba? Kasama po diyan pag nagbabayad tayo sa ating mga suppliers at contractors. Ngayon naman po, pag ang titignan natin volume, ibig sabihin yung dami po ng transaksyon, ang pinakamarami naman po dito ay yung tinatawag po nating merchant payments. So ano po yung merchant payments? Yan po yung kapag nagpunta kayo sa mall, bumili kayo sa department store, bumili kayo sa drugstore, merchant payments po yan. Pag nagpunta po kayo sa ating mga favorite e-commerce platforms at nag-online shopping kayo, nag-add to cart kayo, merchant payments din po yan. So, kaya po, understandably, sa volume, pinakamarami po syempre ang merchant payments at sa value po, gobyerno po syempre kasi yun po yung transaction value na tinatawag natin. Okay. So, attorney, habang pinopromote po natin, isinusulong po natin yung digital payment sa buong bayan, sa mga kababayan po natin. Ano naman po ang epekto nito sa mga banknotes, yung mga papel, di ba? Na nahahawakan ng mga kababayan po natin. Oo. Yung banknotes, maganda rin po na itanong mo kasi ang aming opisina po sa BSP, yung sector po namin under our Deputy Governor, pareho po niyang hinahawakan ng digital payments at yung sinasabi po nating currency. Kaya po ang pangalan namin ng sector namin, Payments and Currency Management Sector. Ngayon po, ang pag-determine po ng paggamit o demand po ng banknotes, meron po tayong proseso dyan. May model po tayo dyan. Tinitignan po natin kung may epekto nga po ang pagtaas ng digital payments sa banknotes. So kasalukuyan po yung patuloy po yung tinitignan. Ngayon naman po, hindi po ibig sabihin nga porket tumaas yung isa, bababa yung isa, pag tumaas yung isa, bababa rin yung kabila. Hindi po ganun yun. Bakit po, di ba? Kasi po, ang digital payments at ang banknotes, ginagamit po siya sa transaksyon ng buong ekonomiya natin. So habang lumalago po syempre ang ekonomiya natin, pwede pong sabay silang tataas. Dahil sa kasalukuyan ng observation po natin, syempre may mga cash pa rin po talaga ang ginagamit. Yung mga hindi pa nga po natututo gumamit ng digital payments o kaya limited po yung internet connectivity, so medyo liblib po siguro na lugar. At yung iba naman po, digital payments po ang ginagamit. So iba-iba po, depende po sa transaksyon. Pero hindi po nangangahulugan na porket tumaas yung isa at bababa yung isa. Kailangan po natin obserbahan, depende po sa needs o pangangailangan po ng mga gumagamit ng parehong banknotes at ng digital payment services. Opo, attorney, at saka yung isang challenge pa siguro sa transportation sector. Kasi syempre yung mga PUJ po natin, di ba, barya o papel pa rin po yung binabayad po natin. Pero may mga iba na po yung sa mga e-vehicle po, attorney, na parang po pwedeng tap card na lamang po ang gamitin para sa pagbabayad po ng pamasahe. Oo, magandang nabanggit mo rin niya kasi ang ating Department of Transportation, meron din silang proyekto ngayon na automated fare collection system at lagi nga namin silang kausap para siguraduhin na kung ano man po ang payment services na gagamitin po dito ay na-align po siya sa interoperable principle. Ang ibig sabihin po nitong interoperable principle ay kahit na ano pong bangko mo, kahit na anong e-wallet provider mo, pwede mo siyang gamitin pambayad. Kasi ginawa na namin, together with the payments industry, syempre, ginawa na natin na proyekto na kailangan yung mga sistema nila pwedeng mag-usap. So, meron tayong mga ginawang sistema na kung hayaan mo ko, Georgia, banggitin, PesoNet tsaka InstaPay. So, yung InstaPay po, halos real time po yan kasi in 2 to 3 seconds, pag nagpadala kayo ng pera sa InstaPay, makakarating ka agad yan. Pag PesoNet, may kaunting antay lang po tayo na mga siguro 2 or 3 hours kasi may mga cut-off times po yan. Ang pagkakaiba lang po nila, yung PesoNet, ideally walang transaction limit. Ang InstaPay, meron po siyang 50,000 pesos transaction limit. Pero kapag ang gamit mo po yung QRPH, ayan po ngayon, nakikita natin sa TV, diba? Yung QRPH po na yan, QR code, pwede rin pong gamitin pang bayad sa mga tindahan, sa merchant payments po na sinasabi namin. Halimbawa, bibili kayo appliance, syempre more than 50,000 pesos in George, diba? Minsan, may mga ganun ng presyo. Opo. So, ginawa po natin,
tinanggal po natin yung 50,000 pesos na transaction limit dyan po sa QRPH, 'pag makikita niyo po siya sa mga malls. Pero kapag halimbawa tayong dalawa lang yung magta-transfer, George, dahil pareho tayong individual persons, syempre nandun pa rin yung limit na transaction na 50,000 pesos. So yan po yung mga iba-ibang serbisyo na meron po tayo ngayon currently available. Attorney, yung pinakamahalaga siguro din sa usapin ng digital payment, yung safety and security po ng ating mga transaction. So, ano po yung ating mga tip para po sa ating mga kababayan para po maging safe ang kanilang online transactions, attorney? Oo, alam mo na napapanahon yung tanong mo kasi Pasko na, 'di ba? Siyempre, ang mga ano natin, kumbaga, eto yung panahon na marami marami tayong bilihin, marami rin siguro bigayan na ng mga bonus, Christmas bonuses. Yung may mga naiwan pa, attorney. So, puwede rin siguro may kaunting more activity rin ng ating mga tinatawag na mga fraudsters at scammers. So, kailangan matuto tayo kung paano natin proproteksyonan yung sarili natin, 'no? May tinatawag kami sa BSP, meron na CPR. So, ibig sabihin niyan, eto dapat yung gawin niyo para masiguro na safe ang inyong online transactions. Ano ba yung CPR? C is for check, P is for protect, and R is for report. So, ano ibig sabihin ng check? Ang check, ibig sabihin, di ba, may transaction history tayo sa mobile app natin. Tignan natin lagi yun. Ngayon, kung meron tayong makitang suspicious na transaction, kailangan i-report po natin kaagad yon. Pwede na rin naman po may magte-text sa atin, may mag-email sa atin, may tatawag sa atin. So, ibig sabihin, i-check naman natin kung lehitimo yung tawag, yung text o yung email sa inyo. Paano po natin mati-check kung lehitimo siya, 'di ba? Una, meron ba kayong ini-expect talaga na tawag? May account ba kayo doon? At pangalawa, yung mga bangko at supervised institutions po ng BSP, noong 2022 pa lang sinabihan na natin sila, huwag silang magpadala ng mga website links sa SMS. Kaya makikita niyo sa SMS, wala na yung mga nagpapadala ng website link. Ngayon, 'pag may nagpadala sa inyo, ibig sabihin kailangan niyo i-check. So medyo ano na 'yun, 'di ba, mare-raise na yung suspicion niyo. Kailangan niyo i-check kung lehitimo ba talaga ito. Pangatlo, kung lehitimo siya, kailangan niyong tignan, totoo bang merong ganitong institusyon, lisensyado ba siya ni BSP, meron ba talaga akong account sa kanya, meron ba akong ini-expect na transaksyon sa taong ito, 'yan po yung kasama sa pag-check. Doon naman po sa pag-protect, ang ibig sabihin niyan, 'di ba po 'pag may mobile app tayo, gagawa tayo ng account, papagawin tayo ng username and password. Yan po yung mga pinakasikat ngayon, 'di ba? Kailangan po iproteksyonan po natin 'yan. Ibig sabihin, 'wag po natin 'yang i-she-share kahit kanino, sa atin lang po 'yan. Bakit? Kasi 'pag shinare po natin, binigyan na po natin sila ng access sa wallet natin. Ibig sabihin parang inabot ko na yung wallet ko sa inyo, gano'n po 'yun, 'di ba? Kumbaga sa cash. Eh, hindi naman po natin ginagawa 'yun sa cash, 'di ba? So, kailangan sa digital gano'n din po tayo. Pangatlo po yung sa report, kapag may suspicious transaction, i-report po kaagad natin dun sa institution na kung saan po meron tayong account. Ngayon po, kung sakaling hindi po kayo nakontento sa action po na ginawa nila, ano po pwede niyong gawin? Pwede po kayong dumulog sa BSP. Meron po kaming tinatawag na BSP Online Body. Access nyo lang po siya sa aming Facebook at sa aming BSP website. Yung sinabi ko po kanina, www.bsp.gov.ph. So, punta lang po kayo doon. Meron po kaming chatbot. Pwede niyo po sabihin kung ano po yung inyong concern nyo. Ngayon po, kung tingin nyo naging biktima naman kayo ng cybercrime, pwede rin po nating i-report ito sa Cybercrime Division po ng NBI o kaya naman po ng PNP. Kung sakaling meron din po kayong nakuhang suspicious na mga text, 'di ba? Pwede nyo rin po i-report yung mobile number na yun. Kuhanan nyo lang din po ng screenshot sa NTC. So lahat po ng mga government agencies na yan, nagko-coordinate din po tayo sa kanila.
Yan po Okay. yung mga pwede nyo pong gawin. Napaka-practical at napaka-madaling maalala. CPR, check, protect, and report. Attorney, isang maikling mensahe po para sa ating mga tagapakinig, tagapanood para po sa kanilang online payments, attorney. Opo. So, unang-una po syempre salamat George 'no. Binigyan mo kami ngayon ng, panahon ngayong umaga para maibahagi natin sa inyong mga manonood kung ano po ang mga naging proyekto ng BSP at higit sa lahat, kung ano po yung mga digital payment services na available, paano po nila gamitin ito ng responsable at, higit sa lahat malapit na po magpasko, opo ilang araw na lang po magpapasko na. Isipin po natin na meron pong, sinasabing e-aguinaldo. So kung may mga anak po kayo diyan na siyempre mamamasko po sa inyo, puwede po na natin silang bigyan ng e-aguinaldo sa mga mobile apps. Makikita niyo po 'yan ng inyong mga bangko at mga e-wallet provider, mga e-money issuer. Um, Tapos po gusto po namin sanang hikayatin lahat po ng ating mga consumers. Huwag po tayong matakot gumamit ng digital payments. Kasi nga po, pagka-cash, mawawala na yan, hindi mababalik. Kasi pag nahulog yung pera mo, 'di ba? Hindi mo na alam kung saan 'yon. Pero pagka digital, mayroon po tayong transaction history, makikita po natin 'yan. Maibabalik nga po yung pera niyo. Katulad ng sabi mo kanina, George, sa base naman sa mga sabi sa'yo ng mga kaibigan mo 'no, mababalik siya. At siguraduhin natin na 'pag makikipag-transaction po tayo, maggagamit tayo ng account, magbubukas tayo ng account, dun lang po sa mga lisensyado po at regulated ng Bangko Sentral po ng Pilipinas. So makikita po natin yung listahan niyan sa aming website www.bsp.gov.ph. Again, CPR, check, protect, and report. I-check nyo po lagi account nyo pag may suspicious. Check nyo kung legitimate po ang pinanggalingan niyan at yung transaksyon. Protect yourself po, wag nating i-share ang personal credentials. At finally, i-report po natin kapag may suspicious transaction. So, magandang umaga po ulit, George, at sa inyong mga manonood. Let's get digital na po ngayong Pasko. Okay po. So muli po, maraming salamat, Attorney Bridget Rose Messina Romero, ang Director of Payments Policy and Development ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Attorney, sa muli po hanggang sa uulitin, Attorney, at saka Merry Christmas. Yes, Merry Christmas! Salamat, George! Okay. Sa pagbabalik po ng ating palatuntunan, ang ating pag-uusapan naman po ay tungkol po sa estado ng AIDS at saka ng HIV sa Pilipinas po. Sa pagbabalik po ng ating programa, makalipas ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Sa paghahatid ng impormasyon, siguradong malaman at kapaki-pakinabang. Paano ba nakakaapekto ang social media sa parenting? Sinabi nating heart failure, hindi na maayos mag-pump. Prenuptial agreement. Ano ho itong kasunduang ito? Bakit mahalaga ito? Magaan na talakayan ng mga paksang hindi araw-araw napapag-usapan. Tampok natin ang isang uri ng sining na kung saan binibigyang buhay ang mga lumang litrato. Ito po ang inyong programa sa Lam Radio kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang mga talakayan, balita at mga impormasyon. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita at impormasyon, tapat sa pag-uulat. Nursing is not the easiest job in the world. In fact, it's emotionally draining. Huge step in the fight against COVID-19. I truly believe in the things that I do because of where we come from, our resilience, our dedication. A Filipino nurse administers the first COVID-19 vaccine, and her name is May Possums. I gave my best and my heart. I am May. I am the Philippines. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik po ang ating programang Usap-Usapan dito sa Radyo Pilipinas 738 kHz po sa inyong mga talapitan. At kami po ay inyong napapakinggan at napapanood din sa aming FB live streaming sa RP1. At sa ngalan po na kasamang Van Blones Concepcion, ako pa rin po si George Arsenio. Okay, ready na po yung ating pangalawang panauhin po sa ating programa ngayong umaga na ito. Walang iba kundi ang Supervising Health Program Officer ng Philippine National AIDS Council or PNAC, si Mr. Efren Rench Chanlyongco Jr. Sir Rench, magandang umaga at welcome po sa Usap-Usapan. Magandang umaga rin, Sir George, no? At magandang umaga rin sa mga nakikinig at sumusuporta sa programang Usap-Usapan. Opo. Alam po natin, Sir Rench, na yung December 1 International AIDS Day, kaya ito yung topic natin po ngayong araw po na ito. So, gusto po nating unang malaman, Sir Rench, kung kumusta na po ang estado ng HIV at saka ng AIDS po sa Pilipinas? Oo. Ang estado ng HIV at AIDS sa Pilipinas, no, tayo ang pinakamabilis ang pagtaas ng kaso sa Southeast Asia, no. So kumbaga parang kumpara sa ibang neighboring countries natin, tayo yung parang nangunguna sa pagtaas ng kaso ng HIV sa bansa. So medyo hindi magandang balita, Sir Rench, na tayo ang nangunguna sa ASEAN po ba, Sir Rench, na may pinaka. So ano po usually anong age bracket po at anong yung gender po natin na may maraming bilang po ng yung HIV AIDS medyo magkaiba po, Sir Rench. So pwedeng i-distinguish po muna natin kung anong ibig sabihin ng AIDS at saka yung anong ibig sabihin ng HIV, Sir Rench. Ang HIV ay ito isang virus, no, na sumisira sa katawan ng isang tao. At ang AIDS naman ay yung kondisyon ng katawan ng isang tao na kung saan sira na ang kanyang natural na depensa sa katawan, kaya nagkakaroon na siya ng iba't ibang infection sa katawan. So yun yung kaibahan ng HIV at AIDS. Ang HIV ay isang virus at ang AIDS ay yung kondisyon naman ng katawan ng isang tao. So yung AIDS, bali, Sir Rench, ito yung resulta ng HIV na kung pumasok na po sa katawan ng tao. Oo, ito na yung resulta na kapag mahina na yung katawan ng isang tao. Kaya nagkakaroon na siya ng iba't ibang simptomas, no, kapag nasa AIDS stage na siya. Nababasa po natin, Sir Rench, na nakakalungkot po na yung may pinakamataas na porsyento ng may AIDS or HIV sa Pilipinas ay medyo bata, Sir Rench. So ano po yung ating mga bilang po dito, sir? Oo, ang mayroon tayong kaso, no, from July to September 2024, no, mayroon tayong bilang ng 4,595, no, ng kaso ng HIV. Kung paghihiwalay natin yun, meron tayong kaso ng 4,362 na mga lalaki kumpara sa 233 na mga babae, no? So talagang mga lalaki yung mga bilang, mataas ng bilang ng may HIV sa bansa natin. More than 90% ata, Sir Rench, ay mga lalaki po yung may HIV. Oo, more than 90%. Tapos kung sasabihin naman natin kung anong edad yung mayroong kaso ng HIV, 15 to 24 years old dun sa kaso, meron tayong 1,472 na parang 32% yun kung i-convert mo, no? At 24 to 34 years old ay mayroon tayong 2,179. Bali, 47 cases yun. Hindi nagkakalayo. Parehong lalaki rin yun, ha?
So talagang maraming kaso na tayo ng 15 to 24 years old. So nakakalungkot ba dun po, Sir Rench, na parang bumabata yung mga biktima or nagkakaroon po ng HIV na naging ang resulta po nito ay AIDS. So, pero paano po nakukuha natin ito yung HIV? Paano ito pumapasok po sa katawan ng tao? Nakukuha natin ng HIV sa 3 paraan lang, no? Una, pakikipagtalik ng walang proteksyon sa taong may HIV. Pangalawa, hiraman ng impektadong karayom at siringgilya sa taong may HIV, no? Or sa pagsasali ng dugo. Pangatlo, mula sa inang may HIV papunta sa kanyang anak mula sa pagbubuntis, panganganak at pagpapabreastfeed. So yun lang yung 3 paraan paano natin makukuha yung HIV, no? Opo. Labas na dun, hindi na tayo makakakuha. Okay. Kanina po, Sir Rench, binanggit po ninyo na more than 90% po ng may AIDS at saka HIV sa Pilipinas ay mga lalaki po at nasa edad 15 to 24, 25 to 39. So yung primary means of transmission ba ng HIV infection ay sa anong paraan po ito pumapasok sa kanilang katawan, Sir? Oo, ang pinaka makataas na kaso, no, ay through sexual transmission, no. Kaya naisalin yung HIV sa katawan ng isang tao, no. So ito yung parang sa ngayon kasi ang epidemic natin ay nagmula na sa lalaki papunta sa lalaki o yung males having sex with males, no. Opo. Yun na. Hindi Sir, opo. Hindi katulad po ng COVID yung virus na may cure Itong HIV na virus walang cure pero may treatment. Ano pong ibig sabihin po nun, Sir? Oo, ang cure kasi ibig sabihin gumaling ka na no? Wala na yung mikrobyo o virus sa katawan ng isang tao. Ngayon, pagdating naman sa HIV, treatment lang talaga tayo, no? Binibigyan ng antiretroviral treatment ang isang taong may HIV upang mapabagal yung pagdami sa katawan ng PLHIV natin, yung virus, no? At kung sa haba ng treatment na iniinom niya, nagiging undetectable na din siya. So merong programa ang gobyerno na isinusulong ngayon yung U equals to U, yung undetectable equals untransmissible. Ayun. So, ibig sabihin po yan, Sir, di ba na hindi ibig sabihin na may HIV ka or may AIDS ka, ay kumbaga parang terminally ill ka na. Kumbaga makakapamuhay ka pa rin ng regular, ng normal, at hahaba din ang buhay mo, Sir Rench. Oo. Ngayon, siyempre, nung mga nakaraang dekada, no, ang hirap kumuha ng ARV. Inaangkat pa natin to sa ibang bansa. Sa ngayon, yung mga antiretroviral treatment ay binibigay ng libre ng gobyerno, no, sa mga taong may HIV. Basta ma-enroll lang sila sa treatment, no. At tama ka nga na hindi porke may HIV ka sa katawan ay katapusan mo na ito. Ngayon marami na tayong mga PLHIV na ang haba na ng buhay. Katunayan, mayroon na tayong mga elders, no? Sa tagal umiinom ng gamot, nakapamuhay na ng normal. Umabot na sa dual citizenship, Sir, di ba? Senior citizen na, elder na. Mayroon akong kagabi na kaibigan ko rin siya, no? Nagkausap kami sandali kagabi na nasa 65 na siya. No? Sabi niya, magre-retire na ako sa work. Pero baka magtatrabaho pa rin ako sa advokasya. Kasi karamihan sa mga naging PLHIV natin, naging advokasya na rin nila yung pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa HIV. Opo. Pero ang pinaka-importante po, Sir Rench, kung paano po maiwasan ang pagkakaroon po ng HIV. May iwasan natin yung HIV, no? Meron kaming tinatawag na ABCDE para makaiwas, no, sa HIV. A is abstinence, no? Ibig sabihin nito, huwag makipag-sex o huwag munang makipag-sex, no? Lalong-lalo na sa kabataan natin ngayon na dapat i-delay yung sexual debut nila. Kasi pabata ng pabata ngayon, yung mga kabataan na nagkakaroon at na natututo ng makipag-sex, no? Pangalawa is be mutually faithful. Dapat kung sino lang yung kapartner mo at yung partner mo, ikaw lang din yung sexual partner niya. C is consistent and correct use ng condoms, no? Dapat tama at palagi tayong gumagamit, no, ng condom, lalo na kung mga hindi natin masyadong kilala yung sexual partner natin. Pang-apat is don't use or don't
don't use drugs, no? Kasi kapag gumagamit ka ng droga, nawawala yung decision-making process natin, no? Parang nai-inhibit siya. So, kapag gumamit ng droga, nakakalimutan natin gumamit ng condom, no? And last, yung E, educate yourself, know your status, and share the knowledge, no? Yun. Ayun. Yun So, yung ABCDE of prevention na tinatawag namin sa usapin ng HIV and AIDS. ayun. So, napaka-basic, napaka-madaling matandaan at very doable po itong ABCDE, ng mga tip para makaiwas po na magkaroon ng HIV. Sir Renz, medyo kinakapos na po tayo ng oras, kaya yung aking parang panghuling tanong po sa inyo, kung ano po itong 8-point agenda ng ng PNAC para po mapigilan ang pagtaas po ng kaso ng HIV at saka ng AIDS sa Pilipinas, sir. Yung 8-point agenda ng PNAC at ng Department of Health, no? Una is yung mapataas yung kaalaman ng mamamayan sa HIV. Pangalawa, mapataas yung testing, no? Dapat marami tayong matest. Pangatlo, mapataas din yung treatment, yung mga PLHIV na binibigyan natin ng libreng gamot, no? Pang-apat, mapataas yung bilang ng kapatid nating PLHIV na virally suppressed, no? Yung kanina sinasabi ko na undetectable. Panlima, pataasin yung availability ng mga HIV commodities natin tulad ng condoms, lubricant at yung access sa quality HIV services. Anim, yung capacitate yung mga PLHIV, i-train natin sila para sila na yung maging maging tagapanguna ng pagbibigay ng impormasyon, no? Pangpito, palakasin yung kolaborasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga non-government organization at saka yung mga iba pang partners natin, no? Pangwalo is yung paggamit ng makabagong teknolohiya, no? Sa pagpapakalat ng HIV and AIDS, no? So yun yung 8-point action agenda ng PNAC at ng Department of Health. Ayun, so katulad po ng ABCDE ng mga tipo, napakasimple nan po, yung 8-point agenda po very realistic at saka very effective po sana, Sir Efren, Sir Renz, at makabit po sana ng Philippine National AIDS Council yung mga yung 8-point agenda na po ito. At may timeline po kayo, Sir Renz, para po sa pag-attain po natin ng attainment ng 8-point agenda na ito, sir. Ang timeline nito syempre yung una yung ni President BBM, no, kailangan bago matapos yung termino ng ating presidente is maabot namin lahat itong mga 8-point action agenda na kasalukuyan namang ginagawa na ngayon, no. Talagang pinag-iigting yung mga gawain pag sinabing HIV and AIDS. Okay. Sir Renz, kung ano po ang inyong mensahe po sa ating mga kababayan para po ito ay maiwasan, mapigilan po ang paglagana po ng HIV sa ating bayan? Kukunin natin yung huling mensahe doon sa ABCDE, no. Una, ang huling mensahe na lang yung educate yourself, no. Magkaroon tayo ng tamang kaalaman sa HIV at ipamahagi natin ito, no. And dapat know your status, get tested, no. Kung negative, stay negative, no? At kung positive naman, mag-adhere dun sa treatment para ma-achieve natin yung being undetectable, no? At huli na lang, tigilan na po natin yung stigma at discrimination sa mga kapatid nating mayroong HIV. Okay. Maraming salamat po, Sir Efren Chan Leonco Jr., ang Supervising Health Program Officer ng Philippine National AIDS Council. At sana po makamit po ninyo ang lahat ng mga objective po ng PNAC para po mabawasan o ma-eradicate na po natin yung HIV sa Pilipinas at maging sa buong mundo. At sa uulitin po, Sir Efren. Maraming salamat din, Sir George, sa pag-imbita sa PNAC upang makapagbahagi ng kahit kaunting kaalaman tungkol sa HIV and AIDS. Maraming salamat po. Okay. Yan po si Sir Efren Chan Leonco Jr. mula sa Philippine National AIDS Council. Okay. So, bago tayo magpaalam sa ating palatuntunan, gusto po nating magpasalamat po sa ating mga liker. Ayan. Si FM Radio 2 Wow, Jerome Balinag Tabanganay, Radyo Pilipinas Dagupan, Radyo Pilipinas Hingoog, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Zamboanga, Radyo
El Piano, Bobot Mojado. So sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programang Usap-Usapan. At sa muli po, ako si George Arsenio. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ven Blones Concepcion. Magpapasalamat din po tayo sa ating mga nakasama sa ating production at technical side. Si Erwin Piñano, si Kuya Rolly Bumatayo, at yung isa, may kasama po sila dyan, hindi ko nakuha si Julian, ayan. Alice Ron, okay. Tama ba? Aliston. Aliston. So, yan. Sana po, ayan. Yung mga tip po natin mula sa ating mga panauhin mula po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, CPR, check, protect, and report para maging safe at saka convenient po yung ating online transactions. Mula po sa Philippine National AIDS Council po yung tip po ni Sir Efren, Sir Rench, paano yung ABCD naman para maiwasan po ang pagkaroon po ng infection ng HIV po. No? Sa muli po, maraming salamat. Ako po si George Arsenio at antabayan po ninyo ang mga susunod na programa dito po sa Radyo Pilipinas 1. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang